Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa casino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Ito nga, kunan ho natin ng reaksyon mga kaibigan. Kumbaga, mapasinado, mapatanggapan ho ng Commission on Human Rights, maging sa tanggapan ho ni Persida Acosta, ang Integrated Bar of the Philippines. Ating kakausapin mga kaibigan, si National President, si Attorney Domingo Cayosa, ha? Attorney Domingo Cayosa, si Rex Kayanong sa DCME. Good afternoon at magandang hapon ho sa nakikinig sa inyong programa. Apo, at salamat po sa pagunlak ho sa tawag ho namin. At ginulantang ho tayo at nag-viral ho sa social media itong ginawa ho ni Master Sergeant Nuesca na kung saan walang habas yung pagbabaril. Handa na po ba na magbigay ho ng serbisyo ang IBP, kaanak dun ho sa mga biktima na sina Sonia at Franca Gregorio, attorney? Handang-handa ho yung IBP. So, natunayan nga po, meron ng public statement at offer ang IBP chapter na kung kinakailangan at nanaisin nila ay magbibigay ng free legal aid yung IBP dun sa biktimang pamilya. At kumalat na rin po sa social media ang hashtag #endpolice, kumbaga brutality at hashtag police ang terorista. Sabi nga ho sa, kumbaga, nasaan ang sinasabing to serve and to protect na inaasahan ng ating police. Sa tingin niyo po, sa tingin po ng PAW, panahon na daw ho para ibalik ho ang death penalty, attorney? Well, consistent po naman ang stand ng Integrated Bar of the Philippines. At yung stand na ito ay hindi personal at hindi lang institutional, kundi ho base sa science at pag-aaral. Sociology, statistics, at yung experience ng Pilipinas at ibang bansa. Kasi ho, napag-aralan na yan, ang mga crime rate nung meron tayong death penalty sa Pilipinas at crime rate nung wala. Pareho lang ho eh. Mas marami pa nga hong kriminalidad, mas matatas kriminalidad nung may death penalty. That is a fact. Pangalawa, sa buong mundo din ho, ganun ang pananaliksik. It's not really the gravity of the penalty. Death penalty na nag-deter or sa kriminalidad. It is really yung the swiftness, yung pabilis at certainty na kung ikaw ay gumawa ng krimen, ikaw ay mahuhuli, malililis at mapaparusahan. So, kahit ho walang death penalty, basta yung ating justice system mabilis at napaparusahan yung may sala, matatakot yung kriminal. Ang nangyayari ho kasi, kahit 10 pang death penalty ang ating ibabalik, kung ang ating justice system naman mabagal, nakakalusin ng technicality, hindi sinusuhulan, kaya tinatakot, kung pinapatay yung mga abogado, kinagad ng mga juez. So, at nag-dribble hanggang walang katapusan. So, hanggang ganyan ho ang nangyayari sa tingin ng IBP at tingin ng mga dalubhasa sa sociology at statistics, hindi rin huhupa yung kriminalidad. Kahit naman ho walang death penalty, kung mabilis tayo, halimbawa sa loob ng 3 buwan, 6 na buwan, malilito, mabigyan ng pagkataong depensan at makukulong. At pag nakulong, hindi ko makalabas ng basta-basta. Kaya nangyayari sa skandalo ng DCTA, di ho ba?
pag yan ho ay nangyayari, takot yung krimen kahit walang criminal kahit walang death penalty. Because of this reason. Kaya ito rin ho, statistically, napatunayan ko na 77% lahat ng mga kasong nakatulong ng kamatayan, ang daling sa Supreme Court na reverse. Ibig sabihin. So, hindi perfecto ang ating justice system. Pero pag pinutol mo ang buhay ng isang tao, ano na yan ho, talagang end na. Kung pwede yan, perfecto, patay na siya. So, dahil nga, may mga flaws pa rin sa ating justice system, so, sana hinay-hinay tayo sa pagbabalik ng death penalty. Pangatlo ko, yung ang global trend ngayon, yung mga countries na walang death penalty na, ang kanilang tinitignan na yung reformatory school of thought. Na yung criminal, ito patayin mo yan o kaya parusahan. Hindi lang yun, kundi yung mabigyan sila ng pagkataon na magreforma para maging mahusay at useful members of the eventually. So, dahil sa ganyang trend, ginagamit dun sa mga countries na tahimik at ang peace and order na maganda, yun ho ang pinapatunguhan ng ating mga batas sa Pilipinas. Rules of court, yung mga batas ang tuntunin ng penology, reformatory, hindi na lang yung punishment. Yung death penalty talagang absolute punishment. Punitive lang yan. Ikitilin mo ng buhay. So, these are the four major reasons kung bakit ang Integrated Bar of the Philippines naninindigan na consistent. Merong iskandalo o wala, kami, hindi kami sa siyensya at sa statistics. Very tempting na pag may ganyan iskandalo, na may patayan, talagang outrageous. Kagad, death penalty tayo ng death penalty. Attorney. Kung natin i-improve ang justice system, wala rin. Attorney, katulang kayo. Ngayon po, sinampahan na ho sa Tarlac Regional Trial Court ng double murder case, itong si Nuesca, ayon na rin ho sa PNP Internal Affairs Service, kumbaga ang target ho nila matapos within 30 days. Anong masasabi ng IBP dito? Kumbaga kakayanin kaya to, attorney, within 30 days? Well, very good po. At dapat naman ho, kasi alam nyo, mga kababayan, at kayo po, yung ang administrative process of dismissal is by its nature and by the rules and the law. Summary yan. Ang tawag nga dyan, summary dismissal procedure. So, malinaw naman yung facts ng video lahat. Wala nang paligoy-ligoy. So, tama, naniniwala ako at sinasalutuhan natin, may nagsasabi sa IAS na kaya nilang gawin yan. Yun ang kailangan natin decisive. Tama pa. Yan ang magdi-deter ng crime. Hindi ho yung kung ano-anong pena. At maging ang Senado, ang plano, kumbaga, pa-imbestiga na rin itong magkasunod doon na insidente ng pamamaslang sa mga civilian sa bansa. Kumbaga, kabilang na ho dito yung insidente dun sa pagpatay. Dyan ho sa Panique, Tarlac. Ano po ang take niyo dito, Attorney Cayosa? Well, una, we join at kasama niyo po kami, Senado, lahat ng politiko, na talagang na-shock tayo at kapeado. Ngunit, huwag naman ho nating lahat-lahatin. Naintindihan natin yung mga nagtatanong nasa ng pulis, ang pulis, terorista. Ingat-ingat din ho. Huwag nating lahat yan. Kasi karamihan ho naman ng pulis. Kagaya din ho ninyo, mga kahayag, media, abogado, pari. Merong karamihan, matitinong abogado, pari, media man, pulis. Pero meron din mga bugok. Abogado, media man, pulis, plus kaparian, di ba? So, huwag ho nating lahatin at ibigay. Ang panawagan nga ako, yung lubos na nakakarami na matitinong pulis, ituka ninyo yung mga talagang bugok sa kanila. At yun ang ating panawagan. Huwag naman natin biglang use lahat yan. Not fair. Kasi marami ho namang naninilbihan ng matino. At ayaw din nila yan. Ang atin lang, let's affirm them. Sabi natin, sige, tulungan kayo namin tanggalin, ikulong, pahinto yung mga kalukuhan sa inyong organisasyon. Ang picture at video, isa ho dun sa maaaring maging ebidensya sa mga krimen. Ano po ang take ninyo bilang isang abogado
sa paghimo ko ni PNP Chief General Sina sa publiko, kumbaga sabi, iwasan daw ho yung pagkuha ho ng litrato o video sa tuwing may nangyayari ng krimen. Ano masasabi niyo, Attorney? Well, hindi ko narinig yung sabi. Baka na-misinterpret siya kasi unang-una, it might just been advice kasi nga baka mapahamak sila. Meaning, pero sa legalidad, hindi ko bawal yung mag-video ng nangyayaring krimen sa harapan ng publiko, in public place. O hindi ko bawal. As a matter of fact, that's a civic duty. Bakit? Yung krimen o offense against the Republic of the Philippines sa ating lahat, damay right, public offense. So, pwede ko yung video. At parang kung matino kayong citizen, pag nagkakaso, ibigay yung video para maging ebidensya magamit. Kasi kailangan din ng mga abogado, mga press, tama pa. Yung mga ebidensya. Yung video, A1 ko yan na, because under the e-commerce law, yan ay matinding documentary evidence. Pangalawa ko, importante, sa batas nga ho, di ba? Kailangan merong ebidensya. May pangyarihan natin, mag-arresta nung gumagawa ng krimen sa harapan natin kahit pulis, diba? Yung pag-video pa. Hindi ho ba? Tama pa. So, sa legalidad ho, wala kong natawag na right to privacy. Kung sino mang kriminal, pulis man yan o hindi, na gumagawa ng kalokohan na nakikita. Pwede hong i-video at dapat nga ho, i-video ninyo para makatulong kayo. Tama. Makakasuhan, makulong ang ganitong mga kriminal. Apo, at kundi ho, napitikan ho yun ng cellphone o video. Dalawang klase version ho niya, nanlaban o tinaniman. Kaya di ho ba, ang ibang mga magagaling ng mga bansa, yung mga pulis may body camera na lahat. Tama po, Attorney. Exactly. Para ho, hindi na wala nang dalawang version ng katotohanan. Kumbaga talagang right on the spot, legit yung drug operation pag may body cam. Kung ikaw naman yung police, wala kang intensyong masama, yan, nakakatulong nga sa iyo yan. Kasi kung may mangyaring masama sa iyo, kaya mong i-depensa yung sarili mo. Opo. At saka magagamit ko yung katotohanan. Halimbawa, up ka ng bugok na politiko kasi ginagawa mo ang trabaho mong police. Meron kang ebidensya, hindi ho ako nang bugbog. Ako nga ang ko, ito yung video. Protection nila yun. It's just bossy. Ang ayaw lang talaga dyan, yung may masama. Gumagawa ng mali. Opo. Hindi ho ba, yung nagtatago sa dilim, yan po yung kumbaga, Dracula. Kung wala ko tayong tinatako, matino tayong at karamihan hindi matino, i-welcome that. Tama pa. Hanggang ngayon, noon meron na yan, sinibulan. Ngayon, nawala ulit. So, parang ako kami tayong lingas ko dun Christian ka na tayo para ma-improve ang performance ng ating kapulisan. Bigyan natin sila ng mga equipment na makabago na ginagamit with good results sa ibang mga bansa. Papa. At salamat po, Attorney Domingo Cayosa, Integrated Bar of the Philippines National President. Attorney, mabuhay po kayo at naliwanagan ng ating kababayan sa inyong napakagandang payo. Maraming salamat. Magandang hapon po. Yan ang tinig mga kaibigan ni Attorney Domingo Cayosa. Kumbaga, mas pabor ho siya kapag may mga napipitikan na video na a-upload. Kasi yun ho yung magja-justify dun ho sa korte. Tama naman ho dun si attorney. Kung wala ka naman hong ginagawang mali, ba't ka matatakot? Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.